para sa Team Clash na may pinakamaraming boto. Todo boto na Clash Nation. Clash Team. Isa laban sa lahat. Iwasan ang bias. Dapat laging healthy. Ano sa Pilipino, ang it is Sa 10 p.m. Pinakain ang lumabas na tubig ng isang senior citizen na tumatawid sa spillway sa Rodriguez Rizal. Ang pagsakit sa kanya sa pagtulong ni Jamie Santos. Sa CCTV footage ng Barangay San Rafael sa Rodriguez Rizal, kitang sabay na tumatawid sa spillway ang dalawang lalaki na yan. Pero napag-iwanan ng isa, nakapansin-pansin na hirapan sumulong dahil sa malakas na agos ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, walan ito ng balanse, natumba at tuluyang inanod na rumaragas ang tubig. Ilang metro rin ang layo ng inanod sa biktima. Kawiran. Agad ang minagkasan ng rescue operation ng Barangay San Rafael, katuwang ang Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office o MDRRMO. Bago tuluyang lapitan ng biktima, nagtulong-tulong munang magkabit ng mga lubid ang mga rescuer upang magsilbing safety line laban sa malakas na agos ng tubig. nahihirapan lang po. Wait, not the yet. Kahit sabihin mo, kahit na mababaw, yung talagang make it malakas hotter? ang current ng agos ng tubig. Doon po kami nagtulong po sa NDRMO, additional sa Babita, lubid po. Really? Habang naalala yung mga rescuers sa lubid, naghagis din sila ng stretcher, salbabida at life vest hanggang sa parating ang biktima. Napakahirap po itawid. Ang tapos po ng kaya tinatawag namin sa Babida, yung mga equipment po ng BDR at saka ng NBR, ng local government, rumuspendi rin po at nagamit po namin mga lupit at mga rescue po dito po sa amin sa spillway. Ilang minuto ring nakipagbuloy ang mga rescuers sa rumaragas ang tubig bago tuluyang maiahon ang 64 na senior citizen. Ayon sa barangay, wala nang malay ang biktima, ngunit ligtas naman matapos mabigyan ng paunang lunas bago sinugod sa ospital. Kapag sinabing bawal, huwag na po natin subukan kasi isa lang ang buhay. Hindi na natin maibabalik kung sakaling may nangyaring masama. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na pagpalit ng batas. Ang ilang nagaganap sa impeachment trial laban sa kanya ay pangagin din siya sa Kamara at sa magkasamang pagtutok sa rostro ng dalawang senador. Nakatutok si Darlene Kai. Sa panayam kay Vice President Sara Duterte, nagpakawala siya ng paniko sa kinaharap niya ngayong impeachment trial. Napaka-klaro naman yung pending the law dyan sa impeachment na yan. Ang sabi niya, bending the law o pagbali ng batas. Kabilang sa mga pinagpupulan niya, question and impeachment proceedings sa Kamara. Petisyong ibinasura na ng Korte Suprema dahil lumot na ang issue. Pati na ang pagkasamang pag-upo sa rostro ni Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Senator Chis Escudero sa kanyang impeachment trial. Simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo dito sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa pending the law. Tumanging magkomento si Duterte sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang petisyong kumwestiyon sa proseso ng Kamara sa pag-impeach sa kanya. Pero naghayag siya ng pagkatuwa sa ipinapakitang performance sa kanyang defense team. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Ayon din sa bise, narinig daw nila na may iniyahan ng kaso ang National Bureau of Investigation. Hindi malinaw kung ano saan, pero matatandang iniimbestigahan ng NBI ang umano'y banta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos o sabing bahagi ng mga akusasyon sa kanyang impeachment trial. Naghahanda na raw ang kanyang abogado kung meron mang kasong isasampa. Hindi naman siguro nakatingalad at sa nakita nato no, sa mga kadaghan-daghan na iparin nila ang kaso sa, as I said, mga tao, matili, musunod kay BBM. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Humingi ng paumanhin ang Schools Division of Davao City
City kasunod ng viral online insidente kung saan maririnig ko ang pamumulya at pagmumura ng ilang mag-aaral kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Usap-usapan ang isang tagpo nang dumalaw si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City noong July 28. Sa kumalat kasi yung video ng pagsakay niya sa presidential helicopter malapit sa isang gusali ng Galina National High School, narinig na kinutya ang Pangulo at minura pa ng ilang mag-aaral. Rupa ng mga humingi ng paumanhin ng Schools Division of Davao City para sa hindi nila nararapat na ikinilos ng mga estudyanteng natukoy na. Hindi nila kinukonsinti ang kanilang inasal dahil hindi naman sumasalamin sa itinataguyod na pagpapahalaga ng mga paaralan sa respeto, disiplina at responsibilidad. Kaya pinulong ang mga bata at kanilang mga magulang o guardians. Dahil layuning matlaang ang due process at pagpapatupad ng akmang interventions. Ayon sa DepEd Order No. 006 Series of 2026, bawal ang pagpapalagay at malalaswang salita sa loob ng school premises, maging sa online platforms, written reprimand at pagpapatawag sa magulang at sa una at pangalawang paglaban. Hanggang 5 araw na suspension naman sa ikatlo. Bahagi ito ng nakasaad sa DepEd Order na pagdidisiplina at guidance and counseling sa laban. Sasalat din sila sa intervention na nakatuon sa responsableng asal, responsableng paggamit ng digital devices at internet at respeto sa kapwa. Sandra Aguinaldo, Nakatuto, 24 Oras. Nagpahayag ng pagka-dispaya palasyo kaugnay sa pamumulya at pagmumura ng ilang estudyante kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Paras Professor Sir Ben Castro, hindi matutupan ang tamang asa ng kabataan kung ang iniidolo ng mga ito'y mga walang boto, palamura at nagdarasan ng napakakalagyan. Ikinalulog daw ng palasyo na sa eskwelahan na nangyari ang insidente. Mag-iwag nila, ibalik ang May kalahating milyon na po ang nakalap ng ilang grupo para iprotesta ang itinatayong tech hub ng Tax Silica sa Tarlac. May abiso ng umano ang basis conversion ng Development Authority na hanggang Disyembre na lang sila sa project site. Nakatutok si Maris. Apel. Sinisimula ng Tax Silica Project sa New York City sa Campus Tarlac. Kahit ayon mismo sa gobyerno, ay pinagtansya pa ang ilang detalye nito, kabilang ang pagbilig sa mga lupang magiging bahagi nito, na bilang pagbabarat para sa mga nakatirang mga apektuhan. Kasama nilang pumalang ng progresibo nito. 30 pesos kada square meter ng anila ang nabayan o 300,000 pesos kada ekwarya. Hindi niya ibabalik ko ang boso. Kasi hindi tinatanggap yung ano nila. Mapinagin ko, diba? Ayon sa mga kumarap na magsasaka. Maraming magsasaka po ang mga umiiyak ngayon dahil sa mga proyektong itinatayo po ng mga PCPA. Ngayon, isa pa po na dumating ang Tax Silica. Yung mga tao na nakatira sa amin, ay yun lang po ang pinapukuhanan nila ng kinabubuhay. Ang lupa ay Yun rin o. Ay, wala na. Ang giit mo ng gobyerno, walang maapekto ang mga katutubo sa Tax Silica. Nangangain. Ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa DCDA. So it's a public land. O, wala po at central domain title doon. Pero sabi ng katutubok si Apong Pen, meron silang mga dokumento at larawang magpapatunay na matagal na sila hawak po namin na pinagkita po namin sa PCPA para kami at ipatunay na kami talaga ay hindi po taga-doon po kami. Pero nakatulong na noon at sa kanila na nagsuulit sila mula sa basis conversion ng Development Authority o PCPA. Pero po silang Bakit? Anong yuyu? Nasaan ang
ang cellphone. Sa parehong sulat ay inamin niya Ayusin natin. pagkayari Ala! sa kaya nila halos 3 Bakit? pamilya ang maapektuhan ng proyekto. Kaya Bakit? kontra pagsilita. Guys, mamig ako details. Halika, dali. Bakit ka? Tagano. Reaksyon ng palasyo. Sa mga lahat ng pumirma dyan, we hope na pumirma kayo ay alam nyo, Ate patungkol dito. Hindi sila buwang, hindi sila pagpang, Bakit pa? dapat hindi. Sa Kamara, 2 kongresista na ang nag-hire ng Basta resolusyon 3.56. para maimbestigahan ang pagsilita at epekto nito. Pagtutol ito at pagtitigil sa proyektong paksida. Kasama na rito yung paglalahad sa lahat ng impormasyon kaugnay sa paksida o demand ng transparency. Plano ring talakayan sa Senado ang issue sa proyekto. May sumali ng tutok 24 oras. Susunod, exclusive, apat sa ex-bodyguards ni Zaldico, pinuli ang alikasyong nagamit sila ng pera sa Pangulo, Martin Romualdez at iba pa. At paghanga ni Michael V. sa galing ni Alex Ayala, itinaan niya sa Digital Art. Non-stop ang pagtutok, kailangan sa 24 oras. Dos. Tulong! Ano ba? Ang hosting ko to may matcha. Please. Maganda! Alex, wait, posible ba siya? Posible saan? Yeah! Pang inasal for barbecue! Dapat with rice. So smoky sweet. Love with rice. Siksik sa Mickey Pork. Kung maapaw sa smoky sweet marinade. Pang inasal for barbecue with rice. Vanex B, isang sa B-complex levels. Tulong para iwas ngalay, tusok-tusok at manhid araw-araw. With proper diet and healthy lifestyle. Sapat na B-vitamins. Vanex B, available in different packs. Sa AFM sila excited. Imbis na asin, masarapin with Maggi Magic Sarap. Ito ang all-in-one sarap na Maggi Sarap. Kaya ang simple itlog, nagiging magic look. Exciting tuloy ang kain. Subukan nyo na. Ay, relax muna. Di nakaka-relax ang break time. Relax and enjoy with Nissin Buttercoconut. May coconutty taste and sweet glaze. Plus, fantastic crunch. Relax and enjoy with Nissin Buttercoconut. My powerful glow, review ko na. My Glow Vitamin Lotion. New na, powered by 5 beauty vitamins. Vitamin glow and hydrating glow. Reveal your powerful glow. Myra Glow Lotion. I glow, right? New Sunsilk. With amino acid complex that penetrates each strand for up to 200% smoother hair. That sways like silk. Sways like Sunsilk. Hanggang may araw. No problem. Almost done. One of surf. 3 times haba-haba mo. Sa araw-araw mo. Surf haba. Patuloy na tumutok sa The Vice President on Trial sa bagong time slot 9:45 a.m. sa GTV at Televice. Sa GMA News Facebook page at YouTube channel. Maaaring pumunta sa GMA News online o paulit sa Lita Tutok na. Kape, oh. At babaha ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina gaya po sa Parañaque. At kakambal niyan, syempre, bigla ng traffic. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Oscar Roya. Oscar! Yes, Vicky, sa mga sandali ito ay muli nang nadadaanan itong bahagi ito ng Dr. Santos Avenue matapos itong mabaralisa kanina, bunsod ng baha. Tingnan natin ang mag-aalas 2 ng hapon kanina nang halos maparalisa ang daloy na trapiko sa lugar matapos itong bahain, bunsod ng malakas na buhos ng ulan. Ayon sa mga taga rito, umabot daw na hanggang hita ang baha, maski mga maliliit na truck ay di umubra sa taas ng baha. Dahilan para maging sakit ng ulo ng mga motoristang natenga sa lugar.
mabilis po siyang tumaas talaga. Tuloy-tuloy po yung pagdos ng ulan. Pataas pa rin po siya ng pataas. Ngayon, kung tumigil po naman yung ulan, nagsusubside po siya pero hindi agad siya malaluyan ng mga light vehicles or yung mga two-wheels na tulad ng motorsiklo. Pero yung mga passable naman po, yung mga malalaking truck. Kung may mga natuwa man, yun ay yung ilang mga bata sa lugar na ginawa ng paliguan ang ginahang kalsada. Naglalaro po yan kada ba dito, naglalaro po sa kahit sa Windsor, talagang yung mga bata ginagawang laro pagka bumabaha talaga yun. Halos ganito rin ang naging sitwasyon sa isa pang bahagi ng Sukat Road sa may palabas naman ng expressway. Pero gaya ng dito sa naroroonan natin, umuupa na rin ang baha sa naturang lugar at muli ng passable sa lahat ng mga pangkaraniwang sasakyan. Vicky, sa mga sandaling ito, bagamat pabukso-bukso ang pagulan, maya inuulan pa rin natin. Sa mga sandaling ito ay maayos na magdadaanan ang bahagi ito ng Dr. Santos Avenue, magkabila ang direksyon niya. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar. Apo. Ito na nga, magdaban pa ang mga lugar na nagsususpindi ng pasok bukas. Walang pasok sa lahat ng altas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, probinsya ng Abra, pati sa bayan ng Santa Cruz, sa Occidental Mindoro. Dagdag po yan sa mga una nang nag-anunsyo ng suspensyon ng pasok at alternatibong class at work arrangement dahil nga sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Patuloy pong tumutok para sa mga bagong anunsyo. Magandang gabi mga kapusyo. Ako po yung Kuya Kim ang magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ko at trending na balita. Sa unang tingin, akalain mo isang tula pala ng aso ng pambayran ngayon sa Southern Leyte. Pero halos pagkakaroon mo pa ito. Ang aso kasi hindi nakikita po sa haba. Ang kanyang kulay ay kapag sa makalas. Nag-viral online ng aso nito mula po sa Southern Leyte. Ang itsura kasi nito agaw pansin. Ilang kilapusto nito sa haba. Mula kasi sa kanyang ulo, rekta, katawan agad. Wala itong leeg. Habang ang kanyang mga katawan, napakaiksi rin. Siya si Bailey. Wahid Or Bailey, hindi siya din. Yung Wahid katawan niya, Lariladin. isa't kalahating dangkal, mahahaba yung mga paa niya. Kaya lang, hindi walang titignan kasi yung katawan niya medyo maiksi. Mga kapitbahay namin nagtataka, noong isa talagang pinagtitinginan siya, maraming nagtatanong bakit ano ba nangyari kay Bailey. Ang pwede pa rin. Ang may puta pala na si Bailey. Hindi pa namin alam na yung katawan niya medyo maliit kasi di pa halata o bakit pa lang siya. Pero siya napansin. Nagtataka kami kasi kapag naglalakad siya, yung dalawang paa niya sa likuran, hindi niya maitayo ng maayos. Para naka-straight lang yun. Pero sa pagkipas ng taon, si Bailey, hindi nagkaroon pa rin. Doon na kami nagtaka kasi yung katawan niya medyo maiksi. Hindi pa talaga namin napadiagnose doon sa vet mismo. Kinapusuan sila si Bailey. Umawi naman daw ito sa sobrang lamig. Pag natutulog yan, katabi talaga ng anak ng dalaga. Kaya talagang love na love namin para part na ng pamilya. At sa kailangan ng kanyang kondisyon, at pinagpapasalamat Bailey. Nag-isip kasi ka pa rin ang kanyang alaga. Healthy naman po siya. Nilalabas namin tuwing hapon. Tumatakbo naman siya pero kung i-compare mo siya sa ibang aso, madali siyang hingalin. Kaya hindi namin masyadong pinapalakad ng malayo. Pero ano nga ba ang kondisyon ni Bailey? At may dapat ba ikapangalas? Siya din? Ang aso si Bailey ay posible na kondisyon na tinatawag na short spine syndrome. Ang short spine syndrome ay isang pinag-congenital condition kung saan masyadong mainit at magkakakila sa physical overweight ng mga aso. Dahil dito, nagmumukhang surgery ang kanilang katawan at ilang na nakakapit ang kanilang ulo sa kanilang bigas. Pinaniniwala ang sa spine o pulbuhan ng puta habang pinagbubukas pa lang ito. Alam ko yung chance na mabuhay ng normal dito rin yung mga dogs kasi depende po ang kanilang life expectancy sa adaptability nila. Since binanganak siya with this malformation, even all of the nerves, the vessel, ay mag-a-adjust accordingly to sa kanyang anatomy. Ang tanong, may lunas ba kung maaari ba bang maging normal ang mga aso may short spine syndrome?
Sa ngayon, wala pang gamot na maaaring makapagpabalik sa normal na haba ng lamang food. Proper management. Ang mga dogs na mayroong short spine syndrome, yung bigat ng kanilang katawan ay nakukompress. Siyempre kasama yun din nakaattach yung kanilang ribs sa kanilang thoracic or kadalasan dito, magkakaroon din sila ng problem in breathing. So, doon tayo mag-focus. Also, mahalaga din po natin tandaan na may regular check-up. Gaya ni viral din online ang hayop na ito na nabibiyong sa Amerika. Ang tawag kasi nito, vaccine. Alam mo ba kung hayop naman ito? Ito ang viral na si Timothy. Nung una, akala ng mga residente sa Seattle sa Amerika siya ay pusa na napaka-iksili ng katawan. Pero nang kanila raw tingnan, isa pa itong wild raccoon. Si Timothy posibleng meron ding short spine syndrome na kaya kaya meron din sa katawan. Samantala pala wala pa natin sa mga viral na balita ay post ay pagkaklat. Hasta yakin. Ano na? Naging nagkaan ng importante ang tela. Posibleng ang kita sa kayo. Naman din ang Mania si comedy genius Michael V. Gumawa pa siya ng digital sketch ni Alex bilang tribute sa pinakita nitong galing. Pero ano lang, pinakahinahangaan ni ito kay Alex. Ichichikayan ni Walter Geronimo. Matapos ang historic win, Alex Viana sa Novado at Isilunan, sunod-sunod ang pagbibigay papuri para sa Pinay Tennis Champion. Isa na dito, si Kapuso Comedy Genius Michael V. na gumawa ng artwork bilang tribute kay Alex. 15 minutes lang daw ginawa ni Gloria ang digital sketch na ito na ipinost niya sa kanyang Instagram dahil napabilib daw siya kay Alex. Napamura at napaiyak ako talaga dahil napakalaking achievement na nagawa niya para sa, not just for herself, para sa bayan. Nakaka-proud talaga. Minsan na rin daw nakinig sila ng tennis si Bitoy at kanyang misis. At malaki rin daw ang epekto ni Alex sa pagpapalaganap ng interes ng mga Pilipino sa sports. Kahanga-hanga rin daw ang pinakikita sa pagpapahalaga ng tennis sa pagpapalagay lalo na sa Philippines. Kaya ngayon, talaga talaga sa puso, wholeheartedly, pagka nagbibigay siya ng speech, yung pasasalamat sa mga support. Ang digital artwork umano ang pagkaka mula sa fans dahil sa husay na ipapakagugit dito. Basta yun lang gusto ko sabihin, Alex Ayala, I'm so proud of you. And yung ginagawa mo para sa support mo, para sa bayan, medyo nakakakilabot na nga. Ganun na yung feels. At para naman daw sa fans na Kapuso sitcom, dito manaloto tuloy ang kwento, may mapapanood daw ng fresh episodes sa Sabado. Tuloy-tuloy pa rin ang paglago ng negosyo ng Pepito at paglago ng televiewers natin. Kaya maraming salamat talaga. Hindi kayo umiigo. Parang yung motto at yung kasabihan ni Alex. So, thank you so much sa inyo. Obliga Rafael, updated to show sa happenings. Mga kapuso, pinapawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Saldico. Ang nakulong nilang pahayag na nagkaroon sila ng mali-mali ng pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Suman. Noong February 2026, lumabas sa publiko na ikumanong halaga ng nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico ang ilan sa kanilang mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Apat sa kanila, bumarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-return ng para mapinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Gusto na namin po manahimik. Sa ngayon may mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na ginagawa na po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantala sa kanilang buhay. Dala nila ang tig-iisang bagong sinumpang salaysay. Binigyan
Binigyan nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ko ang mga ito. Bakit niyo gusto ko ulit? Ginawa ko yung reaction sa reset na negative na at hindi ko po yung sinasabi namin. So, sinong pa kasi reset? Doon sa reset na, tapos ako lang sa reset. Sabi ate dati, kung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit nyo ngayon sinasabi na totoo? Pero kung kasi pinanindigan namin. Naguluhan tayo na naguluhan ang apit-apit namin po. Hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Po at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, may mga pangako sa Oo. tulad na financial na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi matrabaho ng 2 taon. Tapos, mayroong security sa pamilya. Kapalit ng ano. Mabalit po sa ginawa namin ang joint affidavit. Tatlo sumurak sa akin ngayon. Pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit nila sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaan sa website na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang nangihit. Dalawang buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguri ang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit na linggo na nakalilipas. Kaya nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga isipan sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News sa reaksyon mula sa Ombudsman at kay Atty. Baligot na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Maris Umali Natuto, 24 Horas. Mga kapuso, nakalubog na sa tubig, takaw, disgrasya pa dahil halos mabuwag ng isang poste sa Pabuhay, Bulacan. Ang mahigit 20 pag-itiis ng mga residente, pinaaksyonan sa inyo. Kapuso Action Back! Napapakala para sa kanilang kaligtasan ang mga taga-Purok 3, Barangay Santa Monica sa Pagpilit, dahil sa poste ng kuryenteng mahigit 20 buwan ang nakalutay. Ready no. Pinakailalim. Nawala siya ang nakakapitan, kaya pagkama ng hangin, umuwan na siya. Marami pong madidisgrasya dito, lalo-lalo na po yung mga kabataan na nag-aaral, nag-trabaho. Doble target pa sa mga residente na lubog sa tubig ang nakaligis na poste bunsod ng Kaysay. Paano naman po sila kung may mandaganan, maaaring di mawala ng buhay dyan. Kung mga kabahayan po, sa poste na to, pag po natumba po yan, marami pong makakuryente, ma'am. Naitulog na sa kahal po problema pero dahil wala pang aksyon, pansamantala itong tinukuran ng mga residente. Nung matapos yung inspection, sinabi na i-schedule nila yung paggawa. Pero saan ka ngayon? Wala pa rin nangyayari. Eh, hintayin pa po ba natin na may mga aksidente? Napakarami po madidisgrasya. Kaya. Sumangguni ng mga pusang sa Ayun, agad nilang ipinasuri ang lugar. At nitong July 26 na palitaran ng bago ang nasirang pasilidad. Pinalitan na rin daw ang 3 ibabang poste para matiyak ang kaligtasan ng mga residente at maayos na servisyo ng kuryente roon. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwede mag-message sa Kapuso Action na Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Guide or sa maraming yung detalye. Dahil sa mga gamang mga kapuso o patuloy yan, ay patapat na aksyon sa inyo. Kapuso Action Back! Ngayon may tanong ako sa inyo. Naranasan mo na bang makantahan ng yung lolo at lola dati? Sa Borongan City sa Eastern Samar, meron pong lolo na isinama ang anak ko sa kanyang karaoke session. Napun niya kay baby ang boses ni Lola. Hindi po
tinitimpla pa nung una ni Baby Aya pero ang poso na kanyang lolo Pio hanggang sa abay-kuman na namin. Napuna na ang kanyang cute, bigil face. Abay talagang mukhang type na type niya ata ang boses ni Lolo ah. Kwento mo, mga kapuso, si Christopher Aya. Nakakuha ng video na isipan lamang ni Lolo Pio na isama ang apo sa kanyang karaoke session. Hindi raw inaasahan na kanilang pamilya na hapunan ang cute moment ng maglolo. Nalabis daw nilang pinagdiman. Eh, Bel, kung kumata ako, bibigyan mo ba ako ng cute bigil face? Baka lumakas pa yung ulan. At yan po ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Betty Morales. Ako po si Emil Suman. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinaprotektahan. Noon at ngayon, servisyong totoo. At dahil hindi natutulog at palina. Nakatuto kami, 24 oras. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mami, tinawagan ko po si Daddy para family bonding po itong birthday. Ba't siya nandito? Nagigibog kapatid kayo, aatat ko siya. Kailangan niyo ng mother figure. You know, someone who will be a good role model for her. Mag-asawa ka na kasi. Nagpasawa yung anak mo. Huwag mo isama dito para wala. Sino ba yun? Si Sir Leo. Ako na po magkasusunod para sa kanila. Noon po ba? Single daw naman baby. Sa tingin niyo pwede kayo? Sana ganun na lang, no? Tapos kami pa rin ni Kuya Ate yung anak niyo. Pero punta kayo ng Clarito. Gusto ko po sumakay ng kabayo. Wala ka na. Pwede ako. Yes! Ate, kami na umalis dito kanina. Nag-request kasi si Janine na i-surprise natin siya ng birthday cake. Don't forget to make a wish before you blow your candle na. I wish na magkabalikan na po ang parents ko para mabuo na ang family namin tatlo. Mayroon naman ako mahal. Matagal ako tumira sa isla, no? Wala ko pag-isa. Hinihintay ko po kasi yung tatay ko. Tagal na ako. Yes, na po kayo. 1, 2, 3. May secret kay Daddy. Anong sinasabi? Kasi po, bagay po kayo ni Tita Audrey. Kapag nakatatlo na po ako, tapos naghahanap po kayo ng nanay para sa akin, malaking chat po sa akin si Tita Audrey. Di ba kayo na pwede magpalitan? Kasi siguro, lagi po yung isa-isa. No, hindi man ako. Pero tingin ko nag-stress na ako kasi ikaw po ba? Hala, si tatay, pag-blush oh. Sunburn yan. Init-init. Alata naman na gusto pa rin kayo kay Tita Audrey. Ang sarap ko lang kasi. Naman po kayo single eh. Tina. Hindi nga kami para kay Janine. Sabi mo ito sa rep, para bukas sa ito. Kung bago ka magdala basketball, di ba? Power. Pero, gusto ko pa rin po ng energy drink. Gatorade lang yan. Kasi ang kamay. Gatorade lang yan. May naman yung classified na energy. Para yung hydrate. Di ba pinapang-hydrate yan sa naupo? Sa mga energy drink kasama niya. Bata pa yun. Gatorade nga. Yan din naman siya talaga energy drink sinasabi. Yung mga isip. Pwede naman sa isip. Kaya yan. Bata pa naman.
Hindi naman ganun kasakit eh. Bakit mo akong ginugulo? Tumutupad naman ako sa usapan. Pinag-banding ko naman kayo ng mami at daddy mo. Ay, ihagis mo to. Laro tayo. Dali. Ay! Dali. Tawa mo ba ha? Sorry. Salamat. Kasi, para alam mo, ayan o. Hoy, nawala. Saan mo muna? Siya po yung nag-aalis, hindi ako. Sinungaling kang bata ka. Halika nga dito! Ikaw nakita ko. Ikaw ang naghagis. Tapos isisihin mo yung laro mo. Sinungaling kang bata ka. Hindi yan kasadya. Ikaw! Tinatakot ko na kayo! Para magtanda kayong dalawa! Tumayo kayo sa amin ikaw! Susuko ka sa mami at daddy mo. Masama ang takot. Good! Dalhin mo sila dito! Para sa kanila ko ihataw itong frisbee nyo! Sila! Girls, dinner's ready at the dining hall. Ano nangyari sa'yo, anak? Mami, may lalaki po doon. Sinira po yung frisbee namin, tapos kinurot pa ako. Sino lalaki yun? Janine, dito naman po yung sa bahay po. Sabi daw po niya na ibigay ko daw po yung magkano po sa kapila para sa hindi daw po makapasok yung frisbee. Sandali, kakausapin ko siya. Pumunta na kayo dun sa dining hall. Ano na si Albert? Ikaw, Audrey! Kami na po siyang butaan! Kailangan masabihan si Takoy. Ayan. Maria. Tao po! Wasya, pumasok ka!